Magandang gabi, Ginoong Direktor. Kanina tinatanong sa inyo yung usapin ng trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa President. Yung ating po mga survey is only a snapshot na mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpapipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey. Hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagka ganyan po yung ating ginawa, magkakaroon po tayo ng problema sapagkat ang mangyayari sa atin dyan, yung tinitingnan pala natin ay yung numero. At without accusing anyone, alam naman natin there are surveys that can be manipulated po. No, but having said that, kaya ako lang tinanong yun kasi baka yung mga nakikinig natin mga kababayan ay malito dahil hindi ba tamang sabihin na iba yung trust rating, iba yung betrayal of the public trust. Tama po. Tama? Yung trust rating po ay base sa numero dahil sa survey. Yung betrayal of public trust, malinaw naman po yan na nakasaad sa konstitusyon na ito ay isang basihan ng impeachment. At saan po pumapasok ang betrayal of public trust? Pag meron ka pong ginawa na pag-violate, not necessarily criminal, hindi kailangan ng conviction, kundi sinasabi po, pag tinignan natin yung discussion po ng ating Constitutional Committee ng ginawa yan, binabanggit nga po dyan yung betrayal of public trust, yung hindi mo pagtupad sa yung oath of office, that will qualify as a betrayal of public trust. In other words, negative yung trust rating mo o 100% yung trust rating mo, base sa batas, base sa konstitusyon, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust. Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa ating pong impeachment court. Maraming salamat.